At sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Naku! Yari. Wala eh. Alam niyo mga kababayan, sa lahat ng mga dilawan at pinklawan, dito lang ho kay Atty. Rowena Guanzon na meron ho tayong respeto. Kasi hindi ho kagaya ng mga kasama niyang pinklawan at dilawan, yung kanilang mga pinaglalaban, yung kanilang mga sinasabi laban dito kay Marcos Jr. nung panahon ng kampanya, noong 2022 presidential election, lahat ho yun kinahin ho nila. Pero itong si Atty. Rowena Guanzon, lalo hong tumindi ang pagbanat niya dito kay Marcos mula noong nakita niya ho kung paano magtrabaho. Kaya naman dito sa kanyang post na to, maging siya ho, ini-endorso niya na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Napakahusay, isang abogado. Atty. Rowena Guanzon, ini-endorso niya itong si Congressman Rodante Marcoleta. Huwag nating kalimutan, number 38 sa balota, Rodante Marcoleta. Bigyan nyo naman ako ng partner sa Senado na may utak para di tayo mahirapang magsulong ng mga panukalang batas para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Palakpakan natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Kung gusto nyo iboto yung P3PWD niya, bahala ho kayo. Pero dahil lamang ho sa prinsipyo, dahil lamang ho sa paninindigan, kaya ho natin ipinakita hayaang si Atty. Rowena Guanzon. At syempre, dyan sa pag-endorso niya dito kay Congressman Rodante Marcoleta, kaya para sa mga pinklawan at dilawan dyan, yung mismong attorney nyo, itong si Atty. Rowena Guanzon, ini-endorso itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya imbis na iboto nyo yung si Kiko at yung si Bam Aquino, ito na lang ang iboto nyo. Sigurado wala ho kayong talo. Ano bang nakita nitong si Rowena Guanzon dito kay Congressman Rodante Marcoleta? Bakit bigla na lang nagkaroon ng ganyang klaseng post? Merong paninindigan at talagang napakahusay na itong si Kong Dante. At hindi naman ho makakapagtrabaho ng maayos yan si Kong Dante kung wala itong kanyang mga kasama na to. Kaya para dito sa mga pinklawan at dilawan, kung iboboto nyo itong si Congressman Rodante Marcoleta para talagang sulit na ang pagboto nyo sa kanya, iboto nyo rin itong mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay ba yun? Palakpakan ho natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Pambihira Ngayon na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa report nitong si Rated K. Pakinggan ho natin ang report niya. Kaugnay dito kay Vice President Sara Duterte. Panoorin mo muna natin ito mga. Maanghang ang mga binitawang salita ni VP Sara laban kay PBBM nang siya'y dumalo sa campaign rally ni Isko Moreno sa Tondo, Maynila. Ito ay kahit kasama niya ang kapatid ng Pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mga kampanya po ako sa inyong lahat. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Matapos ang pabirong patama tungkol sa pagkapangulo, nakipag-high five si VP Sara kay Senator Amy Marcos, ang kapatid ni PBBM. Isa lang yan sa mga banat niya sa kanyang first appearance sa campaign rally ni Manila Mayoral candidate Isko Moreno. Pasado 9:30 kagabi nang dumating ang bise sa 2nd District ng Maynila. Bukod kay Senadora Amy, naroon din si PDP Laban Senatorial Bet Jimmy Bondo. Hindi hayagang inendorso ni VP si Moreno, pero thankful siya sa dating alkalde dahil sa pagkakataong binigay niya para makapangampanya mga manok niya sa Senado. Pinilit balansehin ng bise ang kampanya, lalo na't kasama niya ang presidential sister. Lagi na lang tayo bangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na. Sa kakahingi niya ng tawad, may pabirong banat ang VP. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Naku! Yari. Wala
Puro basura apelido nitong ni Amy Marcos, kaya yan ang dahilan kung bakit di naman nanalo yung Ali na yan. Ay, ano siya, yung dugong nananalaytay sa kanya, kung hindi Marcos, Romualdez. Di ba? Kahit sa ano natin tignan, ay hindi naman pwedeng manalaytay sa katawan niya yung dugo ng asawa niya lang yun. Pero ang sigurado natin dito, ang dugong nananalaytay kay Amy Marcos, magkabilaan, ika nga, puro mambubudol. Nandiyan si Tambaluslos, yung mga Romualdez at mga Marcos. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, bago nyo iboto yan, ano na lang, bago nyo ubusin ang oras nyo sa pag-iisip kung iboboto yang si Amy o hindi, ikampanya nyo na lang ho ang 10 kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon talagang magiging sulit ang pag-iisip nyo pagpaplano nyo kung sino yung mga iboboto nyo sa 2025 midterm election. Pero jokes aside, kinampanya niya ang Duterte na pambato ng kanyang amang si FPRRD. At kahit di pinangalanan, kinutya niya si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Sa sobrang laki ng leeg niya, naiipit na yung boses niya. Congressman yan? Sa mga nasasakupan nitong si Valeriano, 2nd District ata yun. Huwag niyong iboto yan. Walang kwenta yung congressman nyo, itago niyo. Ng Maynila. Diba? Nagtaka si VP kung paano nanalo si Valeriano at saka naman niya finlex ang bet ni Yorme sa 2nd distrito. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Isang privilege speech ni Valeriano ang nag-udyok sa Kamara para imbestigahan ang umano'y paglustay ng pondo ng OVP. Inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Nahaharap si VP Sara sa isang impending impeachment trial kaugnay ng misuse of public funds. Nagbabalak pa si VP Sara dumalo sa ibang campaign rallies dito sa Maynila. Ang susunod sa 3 at 4 na distrito. Ayan na nga mga kababayan, yun ang naging talumpati nitong si VP Sara Duterte dyan sa campaign sortie nitong si Yorme. Kahit hindi ho niya in-endorse si Yorme, automatic na ho yun. Hindi naman pupunta yung si VP Sara dyan sa isang campaign sortie kung hindi niya suportado ang host ng campaign sortie na yan. O baka nakaligtaan lang nitong si Vice President Sara Duterte. Pero automatic na ho yun na itong si VP Sara suportado ho niya ang kandidatura nitong si Yorme Isko Moreno. At ano naman yan? Kahit yung mga kahit ang mga taga lungsod ng Maynila, talagang suportado nila itong si Yorme. Base sa mga nakikita rin nating survey, talagang umaalagwa itong si Yorme Isko Moreno. Kahit na may pera, impluensya, merong ayuda, yung kanyang kalaban, talagang namamayagpag pa rin ho itong si Yorme Isko Moreno. Nakita ho nila kaibahan No, nakita ho nila yung kung paano magserbisyo itong si Yorme at yang si Hani Lacuna, yung aso nitong si Martin Tambaluslos Romualdez at nitong si Marcos Jr. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin ito, malamang sa malamang, hindi nyo pa ho napanood itong ambush interview nitong si Vice President Sara Duterte. Ito, panoorin mo natin. Mahingi lang ng konti. Kilo na bigas. Bakit? Sa Visayas. Opo. Nakikita natin na mahina yung mga senador ng administrasyon. Doon sa crab mentality, huwag daw po kayo rally ng crab mentality. Anong sagot na doon? Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar, sa Visayas, kung saan
Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Too little, too late daw. Yaang naging galaw ng administrasyon dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Totoo naman ho mga kababayan. Wala tayong problema. Kung gusto nilang isubsidiya, ginawa ho nila yan. Kasi hindi siya umabot ng 20 pesos. Ginawa ho nila mga nasa 30, 25, mga ganun eh. Yung mga binibenta sa kadiwa. Kasi umabot ho ng 80 pesos per kilo nung mga bandang 2023, 2024. Ganun ho yung presyuhan ng bigas. Ngayon nagbenta ho yan sa kadiwa kasi hindi rin naman ho nila na dire-diretso kasi hindi nga sustainable yung approach na yan na isa-subsidize ng pamahalaan yung porsyento ng ibibenta presyo ng ibinibentang bigas na yan. Hindi ho magiging sustainable yon. Kagaya ho ng pamimigay ng ayuda ng mga congressman na to. Kagaya ng pamimigay ng ayuda ng administrasyon ni Marcos Jr. Hindi ho talaga yan ang solusyon sa mga problema natin dito sa bansa na to. Ang solusyon, sinong makakapag-execute ng solusyon, yung aliho na yan. Sinong magiging katulong niya kung sakaling dumating yung punto na i-execute niya na yung mga plano para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin na kung saan doon sa kung paano yung natural na pagpapababa, hindi ho yung artificial kagaya nitong si Marcos Jr. Mahilig kasi sa artificial, mahilig sa chemical itong si Bangag eh. Kaya ganyan no nangyayari sa atin eh, no? Lahat na lang dinadaan sa shortcut. Hindi ho, may proseso 'yan at hindi naman from 30 to 35 pesos yung pagbagsak ng presyo biglang maging 20. Hindi ho ganoon. Kahit sa pagbaba ng presyo sa merkado, hindi ho mangyayaring ganoon. Kahit pabahain nyo pa ng bigas na imported na bigas ang ating bansa, hindi ho mangyayari yun. Mangyayari yan kung sakaling yung mga mismong magsasaka natin nakakapagbenta na ng murang bigas. Yun ho kasi yun. Kailangan ho kasing sumabay ng mga farmer natin dito. Kailangan nung balansihin yan. Hindi porket nag-import ka, ibibenta mo na ng mura yun. Papatayin mo naman yung mga magsasaka pag nagkataon. Diba? Ho kasi yan. Kaya kailangan yung approach na gagawin dyan, yung mag-execute, may utak. Sino yung may utak na yun? Si Vice President Sara Duterte. Sino mga makakasama niya? Yung 10 kandidato na yan. Ngayon, sabi nga na itong si Atty. Jimmy Bontoc, bilibo tayo dyan sa mama na yan. Kung hindi nyo rin iboboto ng diretso itong 10 na to, kalimutan nyo na ako. Palakpakan ho natin itong si Atty. Jimmy Bontoc. Grabe ho yun ha. Grabe ho yun. Ganyan ho maghilahad pataas yung ating mga kandidato dyan sa Duterte. Diba? Hindi na nga sila PDP candidate eh. Duterte no, nagkaroon ng bagong partido. Duterte Party. Diba? Hindi ho nun mga kababayan. Ano sabi nito si Mayor Atty. Jimmy? Kung di nyo rin lang naman ako, kung meron din naman kayong hindi iboboto dyan sa mga kasama ko dyan, huwag nyo lang akong boto. Kung iboboto nyo ang Duterte, 10, period. Walang no ifs, no buts. Diba? 10, tapos. Wala na maraming pinag-uusapan pa na, bakit? Gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan. Oh. Kahit tayo dito, kung hindi nyo rin lang naman iboboto tong 10 na to, pwede na ho kayong lumayas-layas dito sa PH update. Hindi ho namin kailangan dito yung mga matitigas ang ulo. Kasi noong pinairal ng sambayan ng Pilipino ang katigasan niya ng ulo noong 2022, dito ho sa sitwasyon ho na to, tayo hinatid ng katigasan ng ulo na yon. Sinabi na ni Tatay Digong, bangag yan, may bagahe yan, weak leader yan, anak ng tokwa. Si Tatay Digong meron ho siguro time machine no, nanostra niya nakikita niya kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. Kaya naman, sinabi ni Tatay Digong, 10 ang iboboto. Ngayon, kung hindi kayo sasama doon sa 10, pwede na ho kayong mag-alisan dito. Mag-unsubscribe na ho kayo. Di ko ho kayo kailangan dito. Hindi naman, joke lang. Nandyan ho kayo para kumbinsihin ko na iboto nyo itong 10 na to. Di ba? Mababait ho mga kasama natin dito sa PH Update. At alam ko, lahat ng nanonood dito,
iboboto yung 10 kandidato natin na yan. Tuloy ho natin. Elaborate on that. Sir, your defense po sa ginawa niyong pag-endorse kay Senay. Oo, kilala ko si Senator Amy since 2012, no? Kilala ko si BBM since 2022 sa kampanya. At alam ko kung paano mag-isip at paano magtrabaho si Senator Amy Marcos. Nakita niyo naman yon, totoo yon. Yung meron siyang solusyon lagi, yung Amy solusyon. Hindi niya pinapabigay. Natawa si Amy. Hindi totoo yun. Bola ko lang yun. Propaganda ko lang yun. Pagka nanalo ko, mananahimik na ako. Diba? Hindi totoo. Tayo naniniwala tayo dun sa Amy solution. Anong Amy solution? Kapatid mo presidente, tinatakbo na tong si Tatay Digong. Anak, kapatid mo presidente, pumunta ka doon sa bilya mo, papasukin nyo ako, tawagin nyo yung si Bongit, buwisit na Bongit na yan. Ano mga pinaggagawa niya sa Pilipinas, di ba? Hindi sinabing harangan mo yung aeroplano, pero mai-influensyahan mo kung ano man mangyayari doon. Sitting senator ka, kasi kung di ka senador, mapapalagpas natin yan eh. Kahit nakasama ka sa mga bumalangkas sa unity team eh. Kunyari nasa sideline ka na lang, hindi ka na sumasawsaw sa politika pagkatapos nanalo nitong dalawa na to. Hindi ka senador. Hindi ka na makikita eh. Kumbaga na-vanish ka na diyan sa mga kabangagan ng kapatid mo. Kumbaga nawala ka na lang bigla. Kaso meron ho kayong sinumpaang tungkulin bilang senador. O, 'di ba? O tapos kapatid mo pa presidente. May impluwensyahan niyo yun. Hindi ko natin inuobligan. Pero sinasabi natin dito, kung tunay ka talagang kaibigan, tunay kang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay base lamang ho sa ating, kumbaga doon sa ating payak na obserbasyon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ngayon, kung mas magaling yung obserbasyon nyo, di mas magaling kayo kay PH Update. Wala naman ng problema sa atin yun. Walang issue ho sa atin yan. Maraming magagaling dyan. Panoorin nyo ho silang lahat. Sila ho sundan nyo, wag ako. Magagaling sila. Di ba? Yun lang naman ho yun. Kung kayo ay hindi senador, tinakbo si Tatay Digong sa daig, di kayo nagsalita, no problem. Walang problema. Magsalita kayo ng sundot-sundot sa social media, magparinig kayo, no problem. Di ka naman senador eh. Kapatid mo lang siya eh. Anong magagawa mo? Pero ikaw ay sitting senator. Kapatid mo, presidente. Pagka nagpunta ka doon, hindi bilang dalawa mukha mo eh. Kapatid ako ng presidente, papasukin niyo ako. Ayaw niyo akong papasukin. Sitting senator ako ng Republika ng Pilipinas. Papasukin niyo ako. Anong mga kabalbalan na nangyayari dyan? Bakit ayaw niyong papasukin itong si Sara Duterte? Anak yan ang nasa loob. Abogado yan. Vice President. Bakit ayaw niyong papasukin? Mga buwisit kayo. Di ba? Yun hindi dahil ikaw ay isang senador. Kumbaga isa yun sa mga titulo mo. Yun dahil sa sinasabi mong pagmamahal mo doon sa matanda. Pero diyan sa pag-i-endorse ni VP sa kanya parang mas napasama lang dito sa reaction video natin no? Tuloy. Ang problema ng bayan, hindi niya pinapabayaan ang mga pangako niya. Nagbibigay siya ng solusyon at nag-iisip siya. Ang tanong po ng mga tao, hindi po ba tayo natakot na mabudol ulit si Isang Marcos? Sabi ko nga, magkaiba. Si Senator Amy Marcos. Tulad na lang rin ng example ko na hindi pareho tao at magkaiba din kami ni Pangulong. Iba din si Inday Sara. Ma'am, sa season po ng Office of the Vice President, parang medyo natuwa tayong mga tao na nabanggit niyo na palitan natin yung Office of the Vice President, ang Office of the President. Ma'am, are you more sure now to run for President in 2028? Siguro, kilala na ako ng mga tao ngayon, no? So, dapat siguro mag-distinguish tayo kung ano yung joke at ano yung hindi joke dahil medyo matagal na rin tayo magkasama lahat. Matagal na rin ako nakikita ng sambayanan sa national stage. So, naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi joke. VP preparation. Maliwanag yun ha, Claire Castro. Ikaw, palong-palo ka sa pagbira dito kay VP eh. Di ba? Palong-palo siya sa pagbira dito kay VP doon sa kesyo magpinsan daw sila nitong si Claire Castro. Nitong si Franz Castro, di ba? Nagalit to siya. Bakit ba ayaw mo mag-impisa nitong si Franz? Simple lang naman yun eh. Ano lang naman, di ba?
magkaapelido kayo. Magkatabas ang dila nyo. Diba, kung tignan kayo ng ating mga kababayan bilang magpinsan, wala naman nung masama doon. Ganun lang naman ho yun. Masyado naman sensitive itong si ano. Oh. Kaya naman Claire Castro ha, next time alam mo na yung joke at hindi joke. Magkamukha naman kayo ni Franz, ayaw mo siyang maging pinsan. Po for impeachment. Ano daw? Preparation niya po for impeachment. We recently had a meeting with the legal team and we were discussing each article of impeachment and discussing the defenses and preparing witnesses according to the evidence and according to the complaint that was presented. Thank you. Rift with President Marcos. Do you think you can ever heal the split with President? Can you ever heal the split, the division between you and President Marcos? I don't think so because we cannot solve the problems of the country. The problem now is that there were campaign promises made and we have yet to see those promises in the country. And it seems like a very personal split between you, not a bad feeling. No, I already explained why I resigned from the Department of Education, and it was about the Department of Education budget. And I was in that rally in Davao City in January 2023, where I opposed the amendments to the Constitution, the People's Initiative, the PI. So these are legitimate issues with the administration and the government. Are you angry with him, with President Marcos? Personally, no. But I am angry because he presented himself as president. He presented himself to run as a candidate for president, and he was voted by the people because of what he said on stage, and we cannot. He cannot deliver on his promises when he was on stage on 2020. Ma'am, reaction nila po sa sinasabi ni Yusek na Thank you. Ilang kabila. Dito po mataas ang krimen. Hindi naman po ang ang Claire Castro ang Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga Thank you. Ayun ito kasi si Claire Castro masyadong bida-bida di ba? Guys, yung pagka lumalabas siya ng kanyang bahay, wala na naman daw siyang nakikitang krimen. Kaya fake news yung guys, yung lumalaganap ang krimen ngayong mga panahon na to. Kaya dito na natatapusin ang ating video kaugnay dyan sa ambush interview na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat to kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.